Naigala niya nasab kita sa atong leksyon, no? Bago na usab nga topiko, lesson 1 sa bago lahi na usab nga quarter. Kapanguluhan kini God's Mission to Us, part 1. O unsay bot pasabot nini, ato kining pagkasaysayon humaning mabubo nga pahinumdam. Okay, may gabi mga kapaglaom, no? Og mga ka-journey diha sa nagalantaw karon sa tulumanuntak na sa pagtuon og dalaygon ng Dios nga karong si manahuna atong makauban ang how may call as a person of mission. Walay lain kundi si Dr. or Pastor Jimmy Adil nga mao ang director sa Adventist Mission dinhi sa South Philippine Union Conference. So, good evening, Pastor, Dr. Jimmy. Yes, good evening. Nice to have you sa atong program. Yeah, it's my first time to be here okay. in this program. But anyway, you've been, I mean, daghan na kag-exposure din sa channel anyway. But this is your first time sa Takna sa Pagtuon. Okay, wow. So, welcome. And siguro before na mag-start, Dr. Jimmy, ako kahiyon sa pagatag sa opening prayer. Kaputa, kapaglaom. O Diyos kabalaan, aniya kami mag-atuong sa leksyon imong ginahatag ka namo matag adlaw imo kami ginigiyahan ug karon nga gabi Ginoo kami magasugod sa pagtuki sa bag-o na sab nga leksyon ini nga trimestre among ginaawhag imong Blang Espiritu nga mga andam kanamo sa bilang sa mga kasing-kasing unahuna nga among masabtan gayud ay imong plano sa kaluwasan alang sa tao kinung pangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat no akong before ta magsugod Pastor Jimmy Boy ko lang pasalamatan ng mga tigsunan diha sa Pagadian Central Church nga sa diin nahimo kami nga bisita last Saturday. And of course dito pod sa Metro Pagadian Church si Dr. Arpido nga mao sa ilang speakers. Daghang salamat sa paghatag niya ng special nga higayon nga makang minister diya kaninyo. So again, basig na kay bot itimbaya Pastor Jimmy before ta mo sugod or sugod na ta? Go. Along the way. Along the way, okay. So, very interesting, Dr. Jimmy, no? In fact, I'm opening sa ka-reason kung ano, gi-invite you tika, no? In a very special way. Bot ko lang i-inform ato mga viewers nga for, I think for the whole quarter, kasagaran sa atong mga guests, or not kasagaran, but I think tanan sila, no? Nga mag-guest na to for this quarter. Gikan gid sa mga department kaning Adventist Mission, no? Yeah. Mga counterparts nimo and some people from SSD and some group of missionaries. Anyway, very special atong topiko, Dr. Jimmy. Very close to your heart and to all of us. God's Mission to Us, part 1. So this is just part 1, part 2. But what makes this title very interesting on this study is, emphasize author, Dr. Jim. I thought, my God, when you talk about mission, it started with Abraham, you know, it started with Moses and the other people in the Old Testament. But I was surprised, no? Amazed to know, upon reading the lesson, and when we look into the topic, the discussion of mission, dito din siya nagsugod sa Diyos mismo. So, can you elaborate on this and how important this mission nga gisugdan sa Ginoo dito mismo siyang kagalingon, then it's being passed on to us? Kining una na bitaw nga ang mission nagsugod sa kay Abraham, pagtawag kaniya o kung San Pablo, tungod din sa atong pagsabot sa pulo nga mission, you know? Because the word mission is from the Latin missio, meaning sending, no? Ang pagpadala. But if we think of the bottom line, kung mutog ka taigsoon, ang mission nagsugod sa Ginoo kay ang iyang kasing-kasing is really a heart of mission, ba? And atong matunan gani sa atong pagpadayon mga higala nga mission exists at the very heart of God, no? Diha mismo sa iyang kasing-kasing na ang mission diha. For example, gusto gid sa makigsandurot sa tawo, no? Makig-fellowship. So diha igsoon ang mission kita, no? Nga ang tumong sa Ginoo is makig-close sa tao gayud. So diha daan na mission. O mo na mission sa Ginoo, makigsuod sa tao. Mo na nga kining pagtawag kay Abraham o pagpadala kay San Pablo o mismo ang pag-ani ni Jesucristo anak sa Dios, dili diha gasugod ang mission kundi mismo sa karakter, no? Sa kini sa Ginoo naagid ang mission. Sa taba ug sa ato parang pinulungan Pastor Rox na siyang DNA ug makautan, no? Naagid sa iyang kaugat-ugatan, no? Naagid ang mission diha. Okay, that's very good. That's nice to know, no?
So, din sa itong leksyon manggod ang gipuntuhan manggod sa author din regarding sa pulong nga mission is kaning pulong reaching out, Dr. Jimmy, kanang the desire to be with his children. Yeah. I think this is the very essence of the mission, and in fact it goes further nga naingon natong author nga because both siya mo establish og relationship sa alang sa atong tanan, no? So overall kung atong pagalantawon here as a part of the introduction is kung atong pagalantawon ang mission is first of all is kanang reaching out tungod kay both kita mo establish og relationship sa mga tao nga both nato reach out. So how important that is sa kwan? Why is that so important kaning relationship kay murag nakita nako is very fundamental diri sa kwan sa mission Because basically God is a social being, di ba? God is a social being. There are three members of the Godhead. See? So they are social beings. And even sa paghimo sa tao gani, God made man a social being. So munang naagit sa desire, no? Nga makigsantot. Munang kita po mahigala, di po tamatay nga, nganong bisan unsa ta ka, let's say, we don't love companies, tagal ng tao. Yeah. But actually sa atong kaugat-ugatan, lagi ang handong nga makig-relate, di ba? Bisa mag-inusata sa balay, mingaw gitag latay kauban. Uban gali nasa mga pets ilang fulfillments ilang pagka-social being. Right. So muna mahigala no nga ang Ginoo is a social being, muna nga ang iyang handong karon is to reach out, that's right? Pagkigsandurot, which of course no originally sa atong nabalaan kining reaching out sa Ginoo was unhampered, no? Walay gababag magala no ang tao adunay direct nga communion sa Ginoo. Apan tungod sa sala na nakahimo og kining breakdown, no? Yeah, breakdown ang direct communication, but still God was searching out, was reaching out. Muna siya ang atong diha ato makita ang mission po sa Ginoo in action. Okay. So how important is this kaning concept sa mission or the theological understanding of mission that is from God, no, to Adam and Eve? What about us from us too? Sa uban po nato ng mga kaigsunan nga, both po nato reach out. I mean, what is the essence of this? Yes. Kaya ang Ginoo gusto mo gyud mag-reach out sa tao, o nag-reach out sa kanako, kanimo, nga bisan pa kita wala nagpakabana kaniya, wa tagatagad niya. So karon kita naabta na sa plano sa kaluwasan, no? Kabahin na kita ning reaching out sa Ginoo, aduna po kitay burden, no? Ato pa na-imbibe, no? Ato pong nakuha ka na ang kaniya, mo-reach out punta sa atong isig katao, labi na katong wala po'y pagpakabana, no? Sa inahimo sa Ginoo. Because, gani, Pastor Ross, no? Sa akong pagsabot sa Biblia ba? Okay. Kapila ka basis ng balik-balik kung basa ang Biblia from cover to cover. The theme that runs through, no? Ang tema nga gadagan sa tibok Biblia is mission. That's right. It's a story of what God has been doing, is doing to reach out to man. Anak kanilot tigala, no? Yan mo gina, magira man ang istorya, love story, philosophical mission gina, no? What God is doing to reach out to you and to me. Muna siya ang story sa Bible. Alright. So, ako nakita din sa lesson as part of the introduction, kani after Adam and Eve fell into sin, no? So, comes the mission continues, but in a very, I don't know how we would say this, lahi siya kasi this is just to reestablish ba, no? To reestablish his relationship with humanity by way of kanang proclaiming the eternal gospel to the world. So, meaning from the very beginning, I agree with you, no, kay ingon ka a while ago nga, the mission speaks of the character of God, no? So, kanidiyang kining reaching out in the context of proclaiming the gospel to the world, that is part sa DNA sa Ginoo, no? You cannot really dili mo ni siya ma-separate, or let's say not because kay tao nakasala, but I think even before ng tao nakasala, na embedded na siyang character, Dr. Jimmy. Do you agree? Yes. Taniadto ang pag-fulfill sa Ginoo siyang mission, mo ang sandurot, makik-close sa tao, was, I said, unhampered. No? Walay babag may gala. No? Nasa like wala impediment. Face-to-face communication. Okay. No? Tungod sa sala, doon na babag. Ang tao, di na makaharong sa Ginoo nga, ditso-ditso. Okay. But God was finding a way. In other words, muna nga, unsa unsay kalahian sa mission sa Ginoo before the fall, o mission sa Ginoo after the fall. Lahi na nga level, no? Because it was more an initiative of God. Okay? Kaya to open sila communication. Karon ang Ginoo, doon na yung mga laing pamaagi. Muna nga, ang tao, if we look at our time today, mahimo ng kabahin ni nga mission. Nang isgot about eternal gospel, diha na mosulod ang importansya sa role sa tao. Okay. So Dr. Jimmy is kaning relationship. Dili na siya basta kanang relationship lang. No, kay just like what you said, relationship on the basis of kanang mission ba. So ang central point sa mission is kaning
pag-spread sa kanang everlasting gospel. Our way, meaning to say, our intention of establishing that relationship by reaching out to them, kanang pag-reach out to sila is actually guided by this principle. So dili lang basta amigo lang ta or which is also okay, just like what you said, no, we are social beings, but I think na say transcendental nga kanang nga element nga imong i-discover nga it's not just for the sake of having that relationship, but I think for the fulfillment of kanang bitang gi-mention nimo nga unsa gyud ang character sa Ginoo. Yes. In bringing out into that kind of relationship. Another way of looking Yes. at it, no, Pastor, Sige is daw. kining pulong nga intentional ba? A relationship can take many forms. No? Lain yung matang sa relationship, kaminyoon, friendship, business relationship. Right. When I say intentional, it's for the purpose of kining fulfilling God's plan of salvation. Right. Matuman gyud ang plano sa kaluwasan sa Ginoo sa tao. Mulang intentional ta sa atong pagpakigsundo. In other words, sa atong pakig-relate sa mga tao, pakig-relate sa mga tao, doon na tayo tuyo gyud nga sila makasabot sa plano sa Ginoo silang kinabuhi. Manang meaning sa intentional. And that is also what it means by the mission. If I'm kung tama ba Because na mission is intentional. No? Yes, okay. Every aspect of life, matag bahin sa kinabuhi, doon na kita mission. Gani, ako bito, Pastor Rox, no? I mean, this may sound philosophical, but matuogid ko ba? Nga samtang ang tao doon na pa'y bulaton sa kalibutan, doon na pa siya mission, dilig sa mamatay, no? Tingali kaagi ka na igala, no? Kapila na naka-aksidente, kapila na kahapit mamatay. Pero, anong buhi pa ka, bang tao? Ang pahulay naman, kay tungod wa pa na human imong mission. Life itself is a mission. Na akong pagsabutan ni Pastor Rox. Mara, it goes like, marang life is a destiny, no? Nga kanang padulungan. Okay. So, kanang Sunday, Pastor, I'm very interested of this. I think, you mentioned mo niya partly. I like kanang title na gi-coin sa atong author, The God Who Reaches Out to Us. Can you please elaborate on this? Okay. Kabot, you know? Just like what you said, intentional. Yeah. Okay. Ang nature sa Ginoo, siya gid ang ga-initiate, no? Siya gid gauna ba? Sa panahon nga kita wala nagpakabana, wa tay kabalaka, no? Sa alang kanato way langit, way imperno, wa ta nagpakabili sa grasya sa Dios. Aba nang Ginoo nagsigig kapot. Amo na bitang ang atong ginawali kanunay sa atong mga public presentation sa kaluwasan sa Ginoo nga dili na kinahanglan imong pangtarungon imong kinabuhi, no? Because God is reaching out to you right now sa imong paglunang-lunang sa sala, no? Sa imong pagka-addict, sa imong pagkadautan, higala ang grasya sa Ginoo wa gid nagbago, no? Way kupas. Munang pasabot ng God is reaching out to us kay mo nang iyang kalipay higala, no? Regardless atong attitude kaniya. Okay? Gani kining if we go further, no? Kining sugilanon sa sinugdanan sa laba, no? Pakasala, no? Disobedience, in other words, no? You know, doon na po kinabasa, Pastor Rox, no? Sinuot ni Sister White, na, you know, when we talk about first, or the fall of man, ang pagkahulog sa tao, nga nga, kay tungod nga nikaon sila sa kining bunga sa kahoy nga gidili kanila. But, you know, I also read nga, there was nothing poisonous in the fruit itself. No? Wag yung hilo dito sa prutas. No? Apan nga naman sila na himo makasa. It was distrust of God's goodness. That's according to Ellen White, no? Sa book Steps to Christ. No? Ang unang sala sa tungkol kanan, dili lamang ang pagkaon sa ginadili nga bunga, kundi ang pagkaway pagsalig sa pagkamaay sa Ginoo. In other words, maay na kang Ginoo kanila, apan ila pa ginang gisuki. No? So, what happened? No? Sila nakasala o ilang nakita ang change of everything. Nausab yun ang na-reformat, in other words, no? Ilang kinabuhi ang kahimtang dito sa tanaman may na-reformat. But the good news, ang Ginoo wala nagpabaya. No? Ang Ginoo mikabot. In other words, God could have opted nga pasagdan sila. Ay, gahay mong ulo. Lahat ang resulta sa kasalanan. Mag-suffer yun mo. Tinuod, nag-suffer yun. But look, ang Ginoo mo yung nangita. In other words, kining pulong nga God who reaches out to us, kapag kita na nga, ang kaluwasan ito, inisyatibo sa Ginoo. Dili ang tao mo inangita sa Ginoo. In fact, God was even asking them, where are you? Hain man kamo. So, ang pangunta na Pastor Rox, no? What about God is not the one who is running away from us. Yes. But it's actually us who is running away from God. Tungkol sa itong sala. Yes. Naulaw ta. Apan kining pulong nga, kining pangunta na ba nga, where are you? No? Very meaningful din sa ako. In fact, as I read the lesson, the more nahatag og dako nga impact sa akong kinabuhi. Basta kung una bito, naman ka, where are you? Wala ba kita ang Ginoo sila dito? Kita, God is all-knowing, right? Apan nga nung... Namutana pa man. Namutana pa siya. At pa, pinulungan pa na sa mga bugiron. Nagbalik ba? Nagpa-inosente. So, actually, it means that God was giving them a chance, no?
Gani sa legal pa kuno nga panguna no. Diri makita ko ng due process, Pastor Rox, no. Na sa to pa kita ko sa tanan, but I'll give you a chance to explain what happened. How can you explain if you will not appear, no? Yeah. So that's why you really have to appear. Dapat mo appear. God is very fair and he practices due process. But I like the question of where are you, no? Kabisag sa atong mga kaning atong ordinary bitang familiar relationship, kana bitang the moment bitaw nga mawala ta tapos pangitaon ta sa itong parents, ang ang feeling it's lahi siya. Nakaka-importante. Yan nakaka-importante no? Kasi pag asa man to si Kwan, bisag sa klase, di ba? Yeah. Teacher ka, si absent nga estudyante, tapos imo pangitaon, ang kumakaabot na sa estudyante nga sige absent. Yeah. Lahi ang dating, no? Very positive ang pan. Nindot absent ka din ako. Uy, kapangitabi ka ni mo. Diba? Ganun sana ako. Right. So nakiramdam siya. Okay, so God who reaches out to us, ang context, according sa itong lesson, Dr. Jimmy, nabalikan ko ito yung sultis, because we are lost and in desperate need of salvation. So, because of that kaning condition nga itong naakaroon, ang Ginoo, just like what you said, took the initiative to really reach out to us. Okay, so meaning, ang mission Dr. Jimmy, kung balikan is, masabtan, dapat na ito sabton sa aning sitwasyon. Yeah. Kaya bitaw ang tao lost na kailangan sila og somebody who will rescue, nga mo rescue nila, nga mo hatag nila og mo provide og kaluwasan, no? So meaning ang mission dili siya kuno dako kay siya nga buluhaton Pastor Jimmy. That's why I said earlier. Yes. The word mission is an action word, no? It's a verb. Dili na siya kining stagnan. Di passive, that's right. Gani, I hope makiksunan. Sugod karon. Let's take the other perspective. Let's look at the other perspective of mission. Kay kining pulong ging mission sa Latin is sending out, no? To send off someone, manang mission. But in God's perspective, is actually God reaching out to us. Oh, yun, right. Okay? God reaching out to us through someone. Nagipadala. Okay. Okay. So, ingon din is, I like what the statement in this, the last part sa atong lesson is, sa Sunday, He is the one who finds us. I love this one. No? Siya gid mismo ang, from His own initiative, iya kitang nakaplagan, no? Nakita kita, bisan pa nga nagdaganda, we ran away from Him, pero bisa kung sa onan to, makita gyapon to sa Ginoo with the determination to save and to be with us. So, meaning, Pastor Jimmy is, kung masabtan dahin nato nga, iyanid atong mission, isn't that beautiful, Dr. Jimmy? Nga iyanid ang, it's really for the saving of, yes. Di ba? Okay. And in fact, life itself, no, ang kinabuhi mismigsoon is really for mission. Mugin akong again, I may sound philosophical, no? But muna akong pagsabot may gala, no? That no one is born into this world without a mission. Bisan pag wala gituyo, anak sa pagpakasala. Attention, dilimayo, pero mission gyapon to. Yes, kay dili, I believe no, mga gala kapag lawam nga God is not irresponsible. Every human being born into this world, dunay katuyuan. No? Lamang, ngano bang tao, may mong kriminal, may mong problema sa syudad, kaya wa siya nagtuman sa iyong mission. Ito pa, mutuman naman ta sa itong mission, igala, doon naging meaning atong kinabuhi, doon purpose, may gala. Right. I love that. Okay, this lesson, no? Balikan siguro natin na later on. I think the Monday becomes more personal. Kani okay po na Sunday, the God who reaches out to us, pero kani Monday is kuha na gid siya, no? Very, very close to us, the God who longs to be with us. Okay. How important is this to our mission? Yeah, gani sa mga teksto gihatag din, no? Genesis 17:7, Genesis 26:3, Genesis 28:15, ang pulong dihang atong makita, ang tema gid ba is God is offering Himself. Ang Ginoo mismo ni taniyag sa kagalingon nga mahimong Ginoo na to. Ito pa ikson, dili kita ang naghanyo Ginoo. Ikaw Ginoo na mo be, ikaw mong leader, no. Siya mismo nag-offer sa kagalingon. Siya mahimong Ginoo na to og sa atong mga kaliwatan. Okay? Unsa pa gyud? Nga siya mo tuman sa iyang saad. And then next verse gingon siya, I am with you and will keep you. O so ato pa magyala ang ana di ay kadako ang handom sa Dios nga siya makigsuod sa tawo gayud. Siya mismo ang nag-offer niya na, dili ako ang naghangyo niya na. Dili ikaw ang naghangyo sa Ginoo, kundi siya mismo mitanyag sa kagalingon. Okay. O ato makita sa kasaysayan sa Biblia, may gala, nga sa pila ka mga panahon ang Ginoo wa gyud nagpuas, wa gyud wala siya nasipyat sa pagtuman siyang saad. Bisan pa, example lang, in case kini kay Joseph, right? Yeah, I like this one. Nga bisan pa tuwa sa prisuhan, tuwa sa
Di mo siyang servant. the most difficult moments of his life, no? Tingali siya, wala kasabot na. Murag, yung siguro, asa naman ang ginawa. Ikalimtan na siya. O sa Ilonggo pa, wala nagkasinanto ang iya kabuhi. Wala na nagkalimaw yung kinabuhi. Pero in the end, nakita nga, doon ay pattern. Doon ay pattern. O pa na ba, application ito, Pastor Rox, ako. Sa imo, may tabo na, no? Sa imo, kasabot nung ginoon, sa mga murag, wala mo nagkalimaw, ikalimtan naman ko nimo. But, you know, when you look back, let's say, years later, you can see a beautiful pattern of God's leadings. Muna inindot sa Ginoo. So, the good thing about mission is, we are not left alone. Yes. Dili ni siya stand-alone nga type of me para bitaw ka lang sa leader ng Mission Impossible. Kaya siya nagtawag na to. Yeah. Diba? Di ba tinatawagan niya pasagdanta? Yeah. No, this is the kasi just like what you said, no, sa even in the most difficult times sa kinabuhi ni Joseph dito sa Egypto, and yet, no, God made himself kanang very real ba siyang kinabuhi. And kaningingon lang he was with Joseph. And much more kanipo kay Moses. At the time medyo dili na maayang relationship sa mga sa mga Israelita noon ug mga Ehipto. So gipadala pod si Moses. So God is really real in the mission. That's why mission is really important sa itong iglesia. Yeah. And of course, another case here is the case of Abraham, no? Gitawag sa Ginoo, gi-pull out sa siyang comfort zone because God wants to fulfill His mission through Abraham. In other words, naabay mga tao, doon na pa din mga tao nga, gipili sa Ginoo nga mag-accomplish ang mission. Okay? In other words, in that sense, more special ilang calling. No? Tanan ta doon yung mission, apan nila yung mission. Apan doon na pa yung mga tao nga, mas dako ang ilang mission, mas dako ilang responsibility. Okay. So, meaning to say, ang purpose dahil sa mission is, kung ato siyang pagalantaon sa higher order, no, it's bringing the presence of God in the midst of us. So, dili dahil ni siya, ano, I mean, karon kila ko nasabtan pag-ayo ba nga, unsa gid kay importante ang mission sa atong I mean, the mission of the church, no, alang sa atong tanan, ingana dahil ang katuyuan, Dr. Jimmy, kanang bringing the presence of God in our midst. Kaya for example, din sa Exodus 29 verses 42 and 45, no, katong pagtukod sa paghimo sa sanctuary. Ingon sa Ginoo that you make build a sanctuary that I may dwell within you. So because kana bitang making His presence just within our reach. Kaya bisag basig magununa bitaw tang asa naman ang Ginoo, no, nagkalisod ako dinhi, so lisod sa pangitaon. So God allowed, no, His people to build the sanctuary para ang Ginoo just mura bitaw within the reach lang, dili sila mangita pa somewhere, but just within in their midst lang yan. In other words, ako pag pagtanaw na the sanctuary was a visual aid of God's presence, no. Kay usahay ang tao lagi mangita na to. Very gusto tag visible gid ba? Visible, yeah. So Ginoo naghimo gid og nag-instruct maghimo sila gambalay bisan kato portable tent primero aron na ilang mabati ang prinsesa. So all the symbols, no, talang mga elements in the sanctuary were actually representing Christ's work of salvation. No, sabtan sa mga tao ngayong anak, parintan, gi-instruction sila kung sila makasala, magdala sila mananap, patsyon, ang dugo paslik-waslik, symbol sa dugo ni Kristo. O ang akong pagkumpisal sa akong sala, simbolo po sa pag-transfer sa akong sala ngadto sa mananap. So, unsay mensahe dito Maygala. It was a visual aid kung ngayong ana di kadako ang sakripisyo sa Dios, ing ana pud kamahal ang bayad sa sala. Kasi that, kung ang tao man nakasabot, tingali, di na sa magsigig pakasala. Kasi muna sa mga muna yung meaning sanctuary. Munang tinuod gid nga, it's really a symbol or it's really a, what's this? Utsak dapit diin ang Ginoo tagbo sa tao. Magigtagbo. Encounter. Yeah, encounter. Yeah. So, but I like what you said na it's a visual aid, but unfortunately, no, makita mo natin sa history sa mga Israelita noon, but they were not able to kanang catch the lesson of it, the message. Although nanagid silang atubangan, pero in the end, wala na fall short sila. Is it possible po sa atong panahon karon nga, let's say, I mean, we've been hearing sermons most of the time, we're listening to kanang mga evangelistic crusades nga mga sermons and so on and so forth, pero ang kanabitang the epitome ba sa mensahe dili kay nato makatch pagpagayo. I mean, history repeats itself, no? So kung kaniadto nga doon na sila visual aid, kita pud karon doon na klaro kaayo sa Bible daghan ang mga example nga atong matunan unta o magpalingog-lingog ta, posible kay we miss the message, no? Di na to makuha ang mensahe nga sakto. And so dili gyud ta maandam
alang sa pag kinabuhi niining tumong sa atong mission may gala. So, posible gani ako mismo, o kami nga nasa mission gid mismo, nga mo ginamong trabaho, kung dili tinudo na yung atong pag-alagad sa Ginoo, ma-miss na ito ang mensahe. Muna nga, pasalamat na no, nga Ginoo, wala gi puas. Muna nga, God longs to be with us. Doon lagi say, handom, dakong handom nga, makiguban ka na to. So, munang na-fulfill. In fact, ugma, sa atong leksyon, or sa succeeding nights, no, we'll know about the beauty, no, ang kanindot o ang mahinungdanon sa kanang gitawag nga incarnation, no. Si Kristo lagi mismo may anhi gayud to demonstrate his father's character. May gala, no. Advance na gamay, please to give you the context, no. Okay, so akong pungutan na Pastor Jimmy is more on the practical side, no. For example, an ordinary member of the church, what exactly is his mission insofar as the discussion of mission in our lesson is concerned? Can you speak a little on that? What really is the mission? Okay. Ang iglesia o ang lawas ni Kristo, di ba? Muna'y analogy nga gamit ni San Pablo sa Episo atong itong anong milabang ministry. And the church is likened to that of a human body na kada usa ga-represent og usa ka bahin sa lawas which should function differently but coordinatedly, di ba? So ang atong mga bulaton sa iglesia may gala, lahi, but we should be coordinated. Dili ta magkatibulaag, dili ta mag-iya-iya. So mo pa na, you talk about, excuse me, what is the mission of each member of the church? Naiban pang stage roles, naiban pang off-stage roles, naiban mo yung mga goers, napo ko yung mga senders. Gani, ang slogan nga among gi-adapt sa Adventist Mission karon is, some can go, many can give, talking about financial resources or support, but all can pray. Some can go, doon na iban nga makaadtog yun, adto sa kabukiran, sa mga isla, or abroad. Many can give, uban tingali, financial lang, but all can pray. So diha, Digson, kanang tulo ka classification sa role, pili ka magpili asa ka diha. So, okay, I like that, Pastor Jimmy, no? Kasi for quite some time, medyo nahimo na nga struggle sa kagalingan bitaw ka ng usahay mo gud makadungog tagwali about kanang pag-promote sa evangelism. So usahay ang pag-present magud sa pag-present sa kaning bulong evangelism, usahay mo one way kanang amara bitaw kanang dapat everybody should really do this, you know. So sometimes makadungog ko kanang mga side comments sa audience mingon sila nga dili mo na makakong kuan interest maragana ba unsa man ako pag participate into that kay murag ang wali mong good most of the time is murag one way kuan lang ba. In other words, say makapakonsensya. Oh, makapakonsensya. But I like what you said na, for example, no, kanang kamot, so different parts ba. So importante dai Pastor Jimmy na in understanding our mission nga dapat masabtan po nato kung unsa ang role nga dapat nato magampanan. Yes. Muna natay naputi ito nga theology of spiritual gifts. Yeah. First Corinthians, no? First Corinthians 12, Romans 12, Ephesians 4, 1 Peter 4. Na diha hanay o naka-enumerate ang mga different gasa gihatag sa lang espiritu sa iglesia. Aron nga maka-perform ta sa atong different ministries. Natiro na, doon ibang mga tao di makawali, dili maka-Bible study, but doon na pa sila akong role, no? Off-stage. Muna nga, ako gini-emphasize, no? Off-stage, kay magnoon tag evangelism, magnoon tag mission, wali dayon. Or mugawas kita, matutag bukid, or isla, no. Right. Na yung mga missionaries na nasa balay, gani, in one statement, Ellen said, sama sa mga inahan, ang ilang mission field nasa balay. Marasang magala na. So, ay mo kakonsensya, no? Kaya, lagi, some can go, many can give, all can pray. All can pray. There's a prayer daan, dako na lang ang panginahanglan. But I like that. So I think, no, kaning sa pag-discuss siguro sa kaning pulong nga mission, I think very important nga ma-emphasize natin lang sa Pastor Jimmy. Kasi ako magong pangununa sa mission is karang one direction lang siya ba. But I like sa kaning ako nadungog karon nga, especially coming from you nga ingana day dapat na pagsabot sa mission. First of all is dapat masabtan nato kung unsa jud ang spiritual gift nga naanaka nato para ato na siyang ma-develop, no? Nga dili ta ma-feel guilty. Like for example, kung we are really into singing, so i-develop na to na ang singing, no? So kung na mga program nga crusade or evangelistic meetings or whatsoever, then we can contribute to that by offering our gani usa sa mga gasa gihatag sa Ginoo is helps, no? Tapag kini mga services ba? Kaya sa mga doctors. Yeah. Kana pod ministry of healing pa sila. So may gala, no? Ang atong angay sabton anin is kining
lain taghiyas, no? So, manang sa gatudlo po ko sa Mountain Vicaries na, no? Doon na gina-administer na ko kining spiritual gifts test, no? Nini nga test, makita nimo kung sa ang posible nga gift nimo, no? Naba ka sa teaching, naka sa pastoring, naka sa counseling, kay importante nga matultulan nimo, and then diha ka magpalambo may gana. So, going back to kining concern ni Pastor Roxy, no, nga dili mo makonsensya, dili ka na makonsensya nga wala, oy, kanindot nila kay sila makawali, ako taon, sumigasan ako. No, tanan ta igsoon na igasa. As soon as you are born into the kingdom of God, sa diha nga ikaw nahimo ng membro sa gingharian sa Ginoo, automatically doon na po igasa ihatag sa imo. Manang panon sa bautismo ito, Pastor Rox, di ba? Mamutay Ginoo, ihatag kaniya ang mga gasa yung kinahanglan aron siya maka-ambit sa ministeryo nimo. Mahimo siyang misyonaryo sa iyang pulianan. O man may gala, ang Ginoo di mo dalo sa iyang gasa. Kaya ang Balang Espiritu madagayaan kay sa paghatag unsay kinahanglan sa iglesia. Lamang di ta mo kumparar sa ubang mga tao, nga siya makawali. Kaya ato man kung nakita nga gasa ka nang nasa stage pirme, no? Nasa Hope Channel makita nato pirme, nasa pulpito, no, dili. Naiban nga hilom lang pero dako ilang ginahimo, you know. Naiban pag-imbitar lang. Yes. Dako na nga kon, no? Dako na contribution. That's right. So, in fact, sa akong ministeryo, Pastor Rox, no, na-bless kay ko ng mga tao bito nga di makita sa stage, di makita sa pulpito, pero dako kay lang kung wala ni mga off the record. Wala ni mga tohana, wala gid kagimlay kita ni. Mo na may gala, no. So, mo na mission. Let's be comprehensive. I like that one. Broad ang atong panglantaw sa mission may gala. Dili lang nga sige gwali. Daghan may galang kay mo. Kani let me extend further. Sige na. I don't know, I may sound rather kining radical baka no, but I want to be frank, no. Kanito sa bata-bata pa yung Pastor Rox, no. Ang gipasabot kanamo sa among ginikanan ug sa among mabututulo is ang mission o ang Lord's work kuno ay naara sa atong mga institusyon, no. Naa sa atong mga denominational employment, no? Kung wala ka diya. Yeah, manang kanito magsige miglalis akong enhance kanito kay may pasabot niya kay dunay panahon nga natintal ko magmangitag employment sa gawas kay you know sa atong panahon kanito lisod kay makasud og pastor ka maglinya pa kapila ka tuig. Yeah, sa mali nga magtrabaho ko sa gawas kay naampo kay qualification nga mo qualify na ko para sa gawas. Maglalis gid mi kay gididikar mo sa buot sa Ginoo kay tungod lagi ang makaraang no na is ang buot sa Ginoo naara sa sulod. Naara sa spoke, naara sa mission, naara sa MVC, naara sa basic strategy ra po to si mama para mawiran. Iya gitong conviction kay maglalis mo gid. But you know makisunan sa tala karon nga ang mission or the Lord's work is even wider outside denominational lines, no. So kamong wala nagtrabaho sa atong kining denominational work, no. Mo pa lang yung mission field. So for example, kung buta na to sa kuan kanang concrete nga example, for example, medical doctor ka. So unsa man nga tat nga mission nga pwede nimo mahimo in practice of your profession. Yes. Doctor ka sa, you have to do your best as a doctor. Yes. Nga na, no? Naka sa government hospital. Government hospital. O naka sa non-Adventist hospital. Makita nila ang lahi sa imong touch as an Adventist doctor. Nurse ka nga na sa non-Adventist hospital. Minsan nga lahi itong nurse nga usada. Murag sweet kaayo niya, very patient. O daan mission na. You're a professor sa Osaka University nga non-Adventist. O ma-feel ang atmosphere nga lahi kung kini siya ang gabarog nga teacher nako. Abi nimo na one time na confine ko dito sa Kwansis PMC sa Davao. I was amazed mga before sila nag-perform sa ilang paghahimo nako. Nagampo sila. I mean, these are not members at the church but pero katapitong depose for a while and then ask God to intervene ba sa ilang paghahimo. That's something else, ano? So assuring karon di gyapon ako makalimtan. Even up to now. So, bisag little things na na siya nga mahimo nimo in relation sa imong profession, dili gina makahilimtan sa imong sa matungdan bitaw sa imong paghahimuon. I think that's part of the mission. So, mission is not just kana bisag siguro kana mawali lang, which is also good, no? Pero just like what you said, it's all encompassing. Yeah. That's why we need to always go back to the analogy of the Apostle Paul. Nga ang church sama sa human body. Lahigit parts, different parts. Performing different parts, performing different functions, but they work coordinatedly. Di sila magkompetensya. Dapat dili po ma-detach. Yes. Kaya di na po siya ka-function normally, no? Another one is kaning the purpose of reconciling the world to himself. Medyo bugat-bugat ni siya, Dr. Jimmy. Nakabasa man ko sa libro ni Juan, kaning si George Ladd, usa sa mga ilado po ni New Testament scholar. Ingon siya, when you talk about reconciliation, this is the
mo magindang intention sa Ginoo. Dili gid dapat unta ang Ginoo mo. I mean dili daw ang Ginoo ang moy ang kaning moy mo takes a first step to be reconciled with us kay wala dili mo ko siya ang cause sa pag-strain sa relationship ba. Kita man. So dapat dili gid magsugod sa tuwa. Kisay sadaan mo na actually ang principle. Pero ang gihimo si Ginoo sa mala sa gisulti dinhi is naghimo siya og kanang dalan ba, bridge ba. Na for us nga mahimo na to ang pag-reconcile sa iya nga mas madali nga pamaagi. Yes. Kung ana po ang tunada sa mission nga atong ginabitbit in reaching out to people nga ipangita sa ana nga mensahe, I think it's going to be a very beautiful kind of message to them. I think that paradigm kana nga modelo sa ministry na sa atong sa gisulti na diya sa Lucas 19 pages. Sa tao, I came to seek and to save that which was lost. So salvation is really God's initiative. So sakto na no sa atong kultura, sa atong na kisisadaan mo mga mo pasaylo. Ikaw una nakasala diha. Okay? So kita nga feeling what nakasala patigas pa da. But no, ang Ginoo may kala iyang gibali no. Munito ang pamaagis Ginoo is an upside down method. Bali ba? So, siya noon ang nagpaubos ing kaugalingon. So mo ni ang kuan kaning justification sa kaning reaching out to us. Yeah. No? Siya gid ang nag-take sa initiative to reach out to us para lang gyud nga mahibalik ta diha sa presensya sa Ginoo. Og sa title sa tong Monday, God who longs to be with us. May imagine ako ba? No? Pakasalay na ng ibang murag gimingaw kay Ginoo sila ba? Tago naman sila. Okay na ito kada adlaw siguro Ginoo na dapat may reporting pero ni na tago naman. So murag gimingaw Ginoo bang usa man ako ni. Tago naman. So God came down, no? Siya mismo ang nagpangita kanila. Where are you? Dapa ngan ko tago man mo. So meaning to say, akong tanaw ba, Dr. Jimmy is ang Ginoo insofar as mission is concerned, grabe gid iyang paningkamot nga tanan unta nga katawhan iyang mga anak is maluwas gyud. Yes. Kay in the theology sa kanong the fall of kaning Adam and Eve nga naglagyo sila and then God nangita sila where are you? Siguro the same question ibungat siguro sa Ginoo no when it comes tapos wala ta didto. Di ba? Just like what you said, mingawan ang Ginoo sa to. That's why because of that kind of character nga nasa Ginoo, grabe gid iyang paningkamot nga ikaw ako kitang tanan makaangkon gyud lang bahin bitang gihatag niya kanang gasa sa kalawasan. Kay because God is going to miss us really a lot kung wala ta sa iyang presensya. Ganda man mo tagdapit, di ba? Natilo na sa langit. Okay? Ini sa John 14 nga, I go and prepare a place for you. I think that's really personal, individual. That's individual. Kung ato ginawa bitaw nga, di gid makumplito ang langit ug wa ta dito, no? Sa Ginoo nga kasayang dapita, murag hawang man, kulang man. Okay. So, Pastor Jimmy, before we proceed, no, can you tell us something about your department? Kasi murag sa church magud nato murag daghan naman ang mission nga nga department, nga dalaning word nga mission. So, what kind of mission are you bringing kana sa imong department? Well, thank you, no. I did not expect that question, but I'm really happy nga imong gi-brought up na Pastor Roxy, no. Kitino na unsa nang Adventist mission? Di ba ang AY gihimog mission? Sabbath school mission, family life mission, communication ay mission. Ang tinon may gala, ang Adventist mission dili na sa bag-ong office, dugay na apan dili sa ato sa SPUC giputangan og full-time nga director niadtong 2020. No, diha ginag 2020. And there's na siya pero murag add-on lang ba? Manang wala kay natagag emphasis but beginning in 2020 iputangan og kining full-time na gid nga director and ako yung unang gitawag din ha. So unsay tumong aning Adventist mission? If ang Adventist Youth Department, ang Sabbath School, Family Life, uban pa igsoon gahimog mission, more sila sa ministry sa church, no? How to nurture our young people, ato mga magtiayon, mga family. Ang kami sa Adventist Mission, more mi sa gawa sa church. In other words, we are strategizing, mga sampulong, no? Gahimo mig pamaagi, how to reach out to what we call these unreached people groups, no? Wow. Take note, no? Sa konteksto sa Pilipinas, labi na sa Mindanao, kinsa ang mga unreached people groups? Of course, makaunat ang kining mga tao nga wa pagid maabtig binsay, no? Ang definition sa unreached may gala kining usa ka community diin wala pay kining local leadership, wala pa sila igo nga kakayahan nga makabarog silang kaugalingon mo na definition unreached. So medyo laag-luag ang definition na, no? And so to be more particular, no? Kining atong mga higalang mga lumad sa kabukiran or nasa mga islands atong mga higalang mga Muslim. And then mismo sa syudad Maygala, doon na po yung mga unreached da. Kini atong mga Chinese friends, no? Or sa mga universities.
Nganong unreached sila? Kinadiha ang mga secular-minded, mga postmodern thinkers. So, considered po na nga unreached sila. Mo na nga, varied ang mong trabaho mga gikan sa kabukiran, paingon sa isla, paingon sa universities, syudad, gahimot ang mga proyekto nga diin ang mensahe, ang plano sa kaluwasan, ang kamatuoran, muabot sa katawan. Mo nang sa uban, Pastor Rox, nga dapit doon natin mga vegetarian restaurants, doon natin mga fitness gym, okay? Anyway, or anyhow, no, nga diin ang plano sa kaluwasan, ang mensahe sa kamaturan makaabot sa mga tao. Kay mga tao karon lahi na ilang panahon, di ba? In our highly technologized world, lahi ang utok sa mga batanon, like sa universities, no, mga bright na sila, but some choose not to believe in the existence of God. So, sa itong mahimo lang kanila, maghimo tag mga centers of influence, mga siya. No? So, manang burden sa Adventist Mission. And there's, Adventist Mission basically is strategizing how to reach out to what we call unreached people groups. So, katumanan gyapon sa atong title nga, God who reaches out to us through people nga willing. Gani, sa akong pagbisita sa itong mga mission projects, Pastor Roch, no, I'm touched ba? Sa dedikasyon sa itong mga missionaries. No? Alam kanila may gala nga paglaom. It's not anymore an issue of makabalik pa ko pagpauli. No? Once they commit their lives to mission, ready na sila kabalik. No? Kaya anytime, malunod lang bangka, anytime, dagiton sila sa mga mananap dito ng mga ferocious, mga wild kayo, or usay, ma-misinterpret sa mga natives dito, patyon sila. So, mga bata nga nasa mission, ilan na nang nahusil sa guglingon. Mama, babay, wat ako magkita pa tama. I'm touched by that commitment. Right. So kaning Adventist Mission karon ako kay na klaruhan gid Pastor Jimmy ano. So dako day kayo iyang scope ba, no? Pero one thing I like about the kanay mong department is kanabitang you're bringing something in a different you're bringing Christ in a different way. Like for example, no, naghimo kag mga wellness center unsa pa pamadihan ang mga projects na inyong gipanghimo just to establish kanang good relationship with the members of the community. Dili siya bitaw kanang ang just akatang the usual understanding nato sa mission is to evangelize right away. But in your case, it's a different kind of thing. So it's fragile siya, no? It's long term. Long term. Gani makituna, no? Dili mo makita kayo kanang naami mga example. Reports sa site, no? Labi na kanin sa mga Muslim areas or sa mga Buddhist communities mag-post dahil may nga money number. So hilong na may kay tungod nga, you know, that's part of our ethics, part of our commitment. Muna nga dili ka pwede sa Adventist Mission, hili ka mag-post. So say mag-report lang nga hilom mga igala. But Adventist Mission is alive, no? Let me assure you. And for your information, daghan mga tao nga lahig kultura, lahig worldview, nga midawat sa kamatuoran. No? Wala makabulong may gala. Pero nalay may mga rules nga ginasunod nga yan, no? To protect also the interests of the mission. But I want to go back to what you said, no? Yes. One thing exciting about this work is kining we need to be creative, no? We need muna yung strategizing kita, no? Ano ta ba magpalibog taon sa kini-klase nga community, how can we reach out to them? Planning, you know. Grabe kitang the challenge for planning. But anyway, I know God has been working with you kay dili pod basta-basta na inyong mission niya inyong ginasudlan Dr. Jimmy, ano. Anyway, napatay mga nindot nga mga topics to come, Dr. Jimmy. Dili siguro nato ubuson, no? We'll go back here on Wednesday and Friday night, and salamat atong Ginoo nga si Dr. Jimmy Adil naggayon gid siyang panahon nga to be with us para lang gid nga matabangan ta sa pagsabot kung unsa gid ang the meaning of mission. So now nindot kayo tong pagsugod kay ato na at least nasabtan nato hinay-hinay kung unsa gid ang konsepto sa mission theologically. Okay, so yes, lastly for giving us this opportunity. And sa gisulti niya gani every week inyong makauban din kauban ni Pastor Roxy ang ato makauban sa Adventist Mission, no? Mga directors nasa missions o mismo sa SSD makauban niyo. Uban lang kay magtinagaw og migala, no? So ayun ka kay kapasar man tag Pilipino sa atong grade school. So masabtan na sila gyapon. Okay, thank you very much Dr. Jimmy. So I hope to see you again this coming Wednesday and of course this coming Friday night. Okay? Let's bow our heads for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you very much for the wonderful lessons that we have fleshed out in our discussion. We believe that your Holy Spirit has been with us. And we thank you, dear Lord, for giving us this opportunity to inspire people, those who are watching right now on this program. I ask you, dear Lord, to bless them as well,
to take good care of their livelihoods and many things that they do for themselves. But above all, help them to realize the importance of Christ in themselves. Continue to bless Pastor Jimmy in his work. I know the work he's doing is not that easy. He has been sent to places that are not really known to many of us for the sake of bringing Christ to those people. So please be with him, the Lord, and please take good care of his life, and please sustain him with good health as well. Bless Hope Channel, the leaders of our church all over the world. Thank you for listening to our prayer tonight. In Jesus' name I pray. Amen.